Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Teo Moreno. Kung saan ipinapakita niya yung pag-angat ng Davao City as a key global partner. Makikita dito na nilalampaso ng Davao City ang mga syudad na kung saan nandyan si Romualdez, Tacloban, anong nangyari? Lawag, nandyan ang presidente, anong nangyari? So dito, masayang-masaya si VP Sara, mga Duterte, habang naiwanan, kumakain ng alikabok ang Tacloban, Lawag City. Okay, ito. 6 foreign envoys visit Davao early this year, 2026, boosting key sector partnership. Ano ngayon? Kapapasok pa lang ng March, ha? January, February, and 3 days pa lang sa March. Pero may na 6 na mga ambassadors bumisita sa Davao City. Once na binisita ka ng envoy, may tuyo kung sa Bisaya. And most likely, negosyo yan. Una, China, hindi nakalagay dito yung mga dates, ano? China, Japan, Ukraine, India, European Union, and USA. Nako, puros mabibigat. Except lang itong Ukraine. Kailang ginigera kasi ang Ukraine eh. Kailang itong China, Japan, USA, European Union, India. These are big countries, big economies. Bumibisita sa Davao para makipagnegosyo. Ano ngayon? Lawag City. Anong nangyari? Tacloban. Ano pa? Naga. Include Naga. May paliwanag dito si Teo Moreno. A rising global partner. The early 2026 visits of envoys from China, Japan, Ukraine, India, and European Union and the United States mean one thing. Davao City is a rising global partner. These high-level engagements show that Davao is no longer just a regional hub in Mindanao. It is a city gaining international trust and recognition. I agree. Kaya ang sarap tumira sa Davao. Baka end of this month or early April, bisita kami sa Davao. Ang isang purpose namin doon para makatikim ulit yung paboritong ulam ni Tatay Digong. Digong, tawag, bolkachong. This partnership opened doors to, number 1, increase foreign investments, expanded export opportunities for local products, scholarship and educational exchanges, 3, infrastructure and technology support, 5, tourism growth, and 6, stronger people-to-people connections. Proud to be both debt-free and insurgency-free, Davao City continues to strengthen its position as a strategic gateway in the Philippines. The world is taking notice and Davao City is ready. This is the Duterte legacy in Davao. Life is here. Kakaingit po. Meanwhile, Naga City visitor Bongbong Marcos, ano na? Include na nga natin dito si dating Speaker Romualdez. Ano na? Kumusta ang inyong mga syudad? Napapag-iwanan na kayo. Sige, sirain nyo pa ang mga Duterte. Papasalamat pa kami sa inyong ginawa kay Tatay Digong kasi mas lalong napapag-aralan ng local, taong bayan, mas lalo nilang napapamahal si Tatay Digong, VP Sara. And internationally, nakikita nila ang kaibahan ng Duterte brand of leadership sa ibang lugar. Tacloban ba? Lawag ba? Sa ngayon, ang overall climate sa Pilipinas, lack of confidence ng mga foreign investors.
except Davao City. Dirin mo yan. 2 months pa lang eh. Huwag mo munang include ang March dahil March 3 pa lang. 2 months. 6 na ambassador ng mga bibigating countries. Except lang Ukraine dahil nasasalanta sa giyera. Binisita para pag-usapan ng China. Number 1 trading partner natin is China. Malala ko nung panahon ng Aquino administration, hindi nagkaroon ng sigalot, relasyon. Nako, tinigil ng China yung pagtanggap ng export ng saging. Malaking produkto natin na saging. Nagtrabaho kasi ako after my retirement. Nagtrabaho ko as security consultant ng malaking sagingan dito sa Davao, banana plantation, nag-export worldwide. Nung in-stop ng China yung export ng saging, na problema ang mga banana planters. Kabaliktaran naman, panahon ni Tatay Digong, dahil sa diskarte ba, wais, nakipagkaibigan, nako, open. Kahit anong export mo sa China, tinatanggap. No, mayroon pa nung naghanap sa amin, buko. Ang daming requirements ng buko, yung nyug ba, yung butong. Ang dami, na problema kami. Paano namin supplyan yung demand ng China sa buko. So, ngayon, dahil itong policy ng administration na palaaway sa China, wala na. Bumababa na yung export natin. Instead na ang China mag-order sa atin ng prutas, napupunta na sa Vietnam. Na-overtake na tayo ng Vietnam eh. Mas marami na silang export ng prutas papunta sa China kaysa sa atin. Kasi nga, yung depende sa style ng administration. Hopefully, Sara Duterte, ating vice presidente, mag-upo sa Malacanang sa 2028. Ayan, baka maibalik yung dati. So, congratulations po sa Davao City. Tatay Digong, salamat sa iyong leadership. Salamat sa pagpalaki mo sa inyong mga anak na namana nila yung Duterte brand of leadership. Mabuhay po ang Davao City. Good luck, Lawag City and Tacloban. Sana makahabol kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag namo nga yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay. O karon naman nagyod sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo nga ugay na gid ko.
Salamat sa nagtabang sa sin nga nakabalay nako. So salamat kaayo.